Problema mo pa rin ba hanggang ngayon na ang motor mo ay hirap sa paahon? So para sa itong video na to, fresh na morning sa inyo mga kabiker. Purihin ng Panginoon sa umagang ito dahil makakapagbahagi tayo ng tutorial, no? Actually Saturday ngayon, kaya umaga ako nag-vlog mga kabiker. Sasambutin ko na to, no? Kasi mamaya may Bible studies kami at eto nga, sa umagang ito, ibabahagi natin yung sana namang solusyon sa problema natin dun sa mga motor natin na hirap sa paahon. Ngayon, kung mapapansin nyo, XRM na naman yung nasa video natin, ano, malalaman nyo mamaya kung bakit ito na naman yung ginamit natin. So finally, nahanap na rin natin yung solusyon sa mga motor na hirap sa paahon, no? Ano nga ba yung dahilan kung bakit nahirapan yung mga motor natin sa paahon, no? Dahilan ba dun sa mga sprocket natin na kinabit natin? Dahilan ba dun sa valve gap natin na medyo loose kaya nahirapan sa paahon? O dun sa mga lining natin na upod na kaya hindi siya makahatak sa paahon? So may video na tayo patungkol sa paahon, no? Para mas makita natin yung bagong solusyon natin mga kabiker. Panoorin muna natin itong konting video related doon sa paahon. Ngayon yung tatlong dahilan na yan mga kabiker, ito naman yung solusyon. Nahapyon ko na kanina. Yung una, clutch lining, kailangan nating magpalit noon mga kabiker. Kasi pag pud-pud na yan, no, manipis na, ilan yan na hindi makahatak yung motor natin. Pangalawa, syempre yung valve adjustment natin. Napansin nyo naman yan pag nagpa-tune off tayo, may pagbabago sa hatak, no? So gumaganda yung hatak, no? Kasi nga hindi siya tukod, hindi siya loose, tamang-tama, kay standard siya, talaga magbibigay ng hatak sa atin, no? So yung panghuli mga kabiker, yung sprocket combination. Baka naman kasi maliit yung sprocket mo, hindi siya match doon sa paakyat, nakadesign lang sa pangpatag, so palitan mo na rin yan. Pero kung tutuusin mga kabiker, yung mga underbone na ganito, hirap talaga sa paahon para sa akin. Mas gusto ko pa nga yung may clutch, medyo malalaro mo yung clutch, no? Makakapagbawas ka at malalaro mo yung revolution. Dito kasi, cambio lang, wala siyang clutch, medyo mahirapan. Kung ako naman ang tatanungin nyo mga kabiker, kung medyo mataas yung part ng lugar nyo, yung mga matik nang kunin nyo. So yun mga kabiker, kung mapapansin nyo dun sa mga nabanggit kong una, same dun sa video natin. Kung saan ito yung mga dahilan kung bakit hirap sa paahon yung motor natin. Ngayon, ano yung bagong may dadagdag na solusyon para hindi hirap yung motor natin sa paahon, no? Mga kabiker, sa mga motor kasi, minsan okay na yung sprocket combination natin, okay na rin yung gap ng valve natin, and then, bagong palit na yung lining natin ating mga motor. Ngayon kaya ito yung ginamit natin mga kabiker, no? XRM din kasi nag-comment sa atin, no? So ito yung comment niya. Comment ni Von Burns. Effective yan idol, ginawa ko yan sa XRM. Nahirapan sa paahon, parang nawalang pwersa bago naman lining at bagong banding ang primary. Sa spark plug lang pala. Ngayon malakas na humatak. Ito yung comment niya dun sa 1 kick na video natin. Alala nyo yung 1 kick na video na halos pinakamalaking views natin sa buwan na ito, no? So kung titignan nyo XRM, kaya ito nga yung XRM na sinasabi ko sa inyo. Kabiker, bakit lagi kang nagpapakita ng mga comment patungkol sa yung video, no? Isang bagay yan mga kabiker na patunay natin. Para mas lalong paniwalaan nyo yung video natin, hindi naman tayo nag-iimbento para magbahagi ng tutorial. So kumukuha tayo sa comment para makita nyo yung patunay. Ngayon, yung sinabi niya dun sa comment mga kabiker, effective yan idol kanya, no? So ibig sabihin, yung spark plug na nilayo natin yung gap. Ngayon, na dati yung motor yan nahihirapan sa paahon. Nawala daw yung pwersa at bago yung lining niya, bago rin yung banding ng primary niya. Kaya itong XRM yung ginamit na kasi meron tong primary clutch at secondary clutch. So kung titignan nyo mga kabiker, yung pinakita kong video, sa mga bagay na yan na dahilan na hirap sa paahon yung motor natin. Pero ito yung bagong solusyon. So kung mapapansin nyo dun sa pinakita nating comment, sa spark plug lang pala yung solusyon. Pero hindi tayo nagtatapos dun. So pakita ko ulit yung comment. Ayan. So kung mapapansin nyo mga kabiker, dyan sa last part, anong sabi niya dyan? Sa spark plug lang pala, ngayon malakas na humata. So kung titignan natin, sabi niya sa spark plug lang pala. Ibig sabihin, kailangan malakas yung spark ng spark plug. Kaya nga hindi tayo nagtatapos dun sa spark plug. Ano yung dapat gawin natin, no? Kasi nga bago na yung lining niya, bago na yung banding ng primary niya, at sinabi niya sa last part, yung spark plug lang pala. Ngayon ang tanong mga kabiker, sa spark plug ba talaga yung solusyon sa mga motor natin na hirap sa paahon? Mga kabiker, hindi doon mismo sa spark plug. Pero hindi natin titignan na yun ang solusyon, no? Ang solusyon niyan mga kabiker, palakasin mo yung kuryente ng spark plug mo.
So anong gagawin mo? Alam mo naman natin kung paano magpalakas ng kuryente ng mga motor natin, no? O, ang una dyan mga ka-biker, i-battery operated natin. Bakit? Mas maganda kasi ang supply ng battery operated. Lalong-lalo na pag nag-4-pin CDI tayo, lumalakas yung spark plug natin. No? So hindi lang yun. Siyempre kailangan din natin yung maganda-gandang spark plug. No? Like yung video natin na 1K, kung ano yung ginawa natin. And then yung isa pa, kailangan nating mag-side gapping ng spark plug. No? Kahit hindi na tayo bumili. Kung wala naman tayong pambili ng maganda-gandang spark plug, like yung iridium spark plug o yung tatlong electrode. No? Kung wala naman tayong pambili, pwede na yung side gapping at saka yung iangat natin yung ng spark plug natin, like yung sa video natin. Siyempre, hindi lang naman yung pinakasolusyon niyan is yung lalakas yung kuryente natin. Kasama yung video natin na kailangan maganda yung pagkaka-tune up, maganda yung sprocket combination natin. Katulad nung kabiker natin na nag-comment na bago yung lining niya, bago yung branding niya. So, malaking tulong yun. Hindi lang dun sa malakas yung kuryente niya. Ngayon, kahit na malakas yung kuryente natin mga kabiker, hindi naman nakakasunod tong mga ito, pudpud na yung lining mo, kahit na malakas yung kuryente mo, slippage pa rin yun or slide. No? So, malaking bagay mga kabiker, itong kabuuan na to. No? Kailangan, maganda yung pagkaka-tune up mo, dun yung sprocket combination natin, at syempre, yung lining natin. Kailangan yun. Hindi lang dun sa sinabi niyang spark plug. No, malaking tulong din yon mga kabiker. Yun ang sinasabi kong pinakasolusyon yan, lahat yon kasama. Hindi lang doon sa lakas ng kuryente natin. Kaya hanggang ngayon mga kabiker, may mga nagtatanong pa rin sa atin na hirap sa paahon yung kanilang mga motor. Lalong-lalo na pag lugar nila matataas, like yung mga sa bundok. No? So ito na yung bagong solusyon mga kabiker na naidagdag doon sa tinalakay natin na video. No? Kailangan malakas yung kuryente mo. So yun yung bagong solusyon mga kabiker na gagawin natin para hindi hirap sa paahon. Ngayon, kung nanonood ka ngayon at problema mo yan, gawin mo na tong mga bagay na to. I believe na unawaan mo yung discussion natin at hindi lang dun sa spark plug. Kailangan malakas yung kuryente at yung mga nabanggit natin. Mga kabiker, ini-encourage ko kayo, especially dun sa mga matataas na part ng lugar nila, na gawin nyo to mga kabiker. At hihintayin ko yung feedback nyo mga kabiker. Kasi malaking bagay ito, minsan kasi hirap tayo sa paahon. No? Yun yung pinoproblema natin. So ngayon, yan na yung bagong solusyon. So ang gawin na lang natin, i-try na lang natin sa mga motor natin. So ganun lang mga kabiker, napakadali lang yung video natin. I hope na nagkaroon kayo ng idea sa bagong solusyon na ibinahagi ko sa inyo ngayong umaga. So muli mga kabiker, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe, and then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads natin.